Si Chelsea Sebastian ay mag-a-apply bilang personal maid ni Cairo Santiago, isang kilalang negosyante sa kanilang lugar. Maraming aplikante na ang nagretiro bilang personal maid ni Cairo dahil hindi nila gusto ang ugaling meron to. Usap-usapan man ang hindi kaaya-ayang pag-uugaling meron ng binata, ay nagbabakasakali pa rin si Chelsea na magiging maayos ang kanyang papasukan na trabaho. Wala kasi siyang mahanap na iba pang trabaho mas mataas ang sahod kumpara sa pagiging personal maid ng negosyanteng si Cairo. Bilang isang personal maid, mapagtatagumpayan kaya ni Chelsea ang hamon ng buhay? Magkakaroon kaya sila ng maayos na ugnayan ni Cairo dahil palagi silang magkasama? Posible kaya na mahulog ang loob nila sa isa't isa? Ang pangit naman ng ulap ngayon, mukhang uulan. Sambit ni Chelsea habang naroon siyang nakarungaw sa bintana. Nakatira lamang sila sa squatter area at hindi rin nila pagmamayari ang tinitirhan nilang bahay. Si Aling Paning ba yun? Kinakabahan siyang tinanong ang kanyang sarili. Nakita niya kasi si Aling Paning ang may-ari ng paupahan. Chuck, maniningil na naman yun. Tulirong isinarado ni Chelsea ang bintana at nagmadali siyang bumaba sa hagdan upang ipaalam sa kanyang nanay at tatay ang kanyang nakita. Nay, tay, si Aling Paning po, papunta na rito. Sigaw na tawag niya sa kanyang magulang. Nang makababa na ng hagdanan ay kaagad na nagtungo si Chelsea sa pintuan at isinarado iyon. Anak, bakit mo naman isinara ang pintuan? Tanong ng kanyang ama. Itay, wala tayong pera na pambayad. Hindi sapat siyang kinita natin sa pambabasura. Tugon ni Chelsea. Kakausapin naman natin siya ng matino. Hindi natin kailangan taguan si Aling Paning dahil mas magagalit yun sa atin. Usal ng kanyang tatay. Tama ang tatay mo anak. Litanya naman ng ina ni Chelsea. Simon, Marie, buksan niyo nga tong pintuan. Bulyaw na tawag ni Aling Paning dahil tinatawag nito ang mga magulang ni Chelsea. Paulit-ulit nang kinakatok nito ang pintuan pero ayaw pa rin buksan ni Chelsea ang pintuan. Nakadipa ang dalaga sa pintuan upang harangan ng kanyang magulang na nagnanais na buksan ang pintuan. Anak, umalis ka riyan. Kailangan natin siyang kausapin ng matino. Mahinang sambit ng ama ni Chelsea. Nanlaki ang mata ni Chelsea at umiling-iling habang natawa. Kalaunan ay walang nagawa si Chelsea kundi ay buksan ang pintuan. Bakit ba ang tagal niyo kung pagbuksan? Tinataguan niyo ba ako? Nasaan na yung bayad niyo? Sunod-sunod na tanong ni Aling Paning na ani mo'y isang baril na sunod-sunod na kinalabit. Aling Paning, pasensya na dahil wala kaming pera sa ngayon. Mahinahong tugon ng ina ni Chelsea. Ano ba naman yan Marie at Simon? 4 na buwan na pero hindi pa rin kayo nagbabayad. Negosyo ko to pero nalulugi ako ng dahil sa inyo. Wala nga talaga kaming pera ngayon, pasensya ka na. Sambit ng ama ni Chelsea. Simon, palagi na lang ganito. Sa tuwing pumupunta ako dito para maningil, palagi niyong sinasabi na wala kayong pera na pambayad. Ang totoo, nagkakapera ba talaga kayo? Bulyaw pa ni Aling Paning. Sa kabilang linggo, pangako po na magbabayad na kami. Sambit ni Chelsea. Isa ka pa, wala ka namang natapos na kurso tapos wala ka pang trabaho. Kaya lalo kayo naghihirap dahil sa iyo eh. Nahahawa ko sa kahirapan ninyo. Malulugi na ako na to. Singhal ni Aling Paning at saka umalis ron. Dahil sa mga maanghang na katagang binitiwan ni Aling Paning, nag-init ang ulo ng ina ni Chelsea. Nais man itong respakan ng matanda pero pinigilan siya ni Chelsea upang walang gulo na mangyayari. Hayaan niyo na po, tama naman ang sinabi niya. Bukas na bukas, maghahanap ako ng trabaho para maibsan naman ang bahagya ang paghihirap natin. Wika ni Chelsea. Pinilit nilang mag-anak ang kumalma at ngumiti sa gitna ng problemang kinakaharap nila. Ang malagay magkakasama pa rin tayo anak. Anak, huwag mong isipin yung sinabi ni Aling Paning. Hindi totoo yun. Sambit ng ama ni Chelsea at saka nagyakapan ng tatlo. Kinaumagahan, nakaisip si Chelsea ng munting mapagkakakitaan. Ginamit niya ang maliit na perang kinita niya sa pagbabasura upang makabuo ng munting negosyo. Bili na po kayo ng turon. Sigaw ni Chelsea habang patawid siya ng kalsada. Sumayaw-sayaw pa siya habang naglalako ng turon. Yun lamang ang negosyo na naiisip niya dahil iyon lang ang kaya ng kanyang puhunan. Hindi rin kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Wala kasi siyang mahanap na maayos na mapagkakakitaan. Habang abala siyang tumatawid sa kalsada, hindi nito napansin ang paparating na kotse. Nabundol siya ng bahagya na ikinatumba niya sa kalsada at ikinatilapon ng kanyang mga panindang turon. Aray, ang sakit nun ah. Inda ni Chelsea habang pinapagpag niya ang alikabok na kumapit sa kanyang damit at braso. Ang turon ko,
Wala na akong kikitaing pera. Naiiyak niyang sigaw matapos mapansing tumilapon sa kalsada ang kanyang panindang turon. Ang ilan pa'y naipit dahil sa dumaraang sasakyan. Chelsea? Ikaw ba yan? Napalingon at napatingala si Chelsea sa lalaking nagsalita. Ninong Ramon? Ikaw ba yan? Oo, ako to, ang Ninong Ramon mo. Sorry kung nabundol kita ha. Hindi ko kasi agad napansin na tumawid ka pala. May tumawag kasi sa cellphone ko kanina. Nalaman ni Chelsea na ang ninong niya palang si Ramon ang nakabundol sa kanya. Agad na tumayo si Chelsea at niyakap ang kanyang ninong. Astiga, mayaman ka na po pala ngayon, Ninong. Baka naman po pwedeng pakiyawin mo na yung mga tumapon kong turon. Sige na po. Wika ni Chelsea habang paikot niyang tinignan ang kotse ng kanyang ninong. Naku anak, pasensya ka na. Ang totoo'y wala akong pera ngayon. Walang pera? Hindi po ako naniniwala kasi naman Ninong, etong kotse mo, pawang mga mayayaman lang po ang meron na to. Hindi ka po makakabili ng ganitong kotse kung hindi ka mapera. Hindi ko talaga kotse yan. Ang totoo kasi driver lang ako. Pagmamayari ng boss ko yung kotse yan. Sandali dahil tumatawag siya ha. Sasagutin ko lang. Habang kinakausap ni Mang Ramon sa cellphone ng kanyang boss, ay napaisip si Chelsea sa kanyang nalaman. Buong akala niya talaga kasi biglang yumaman ang kanyang Ninong Ramon. Paano yan? Mukhang wala na talaga akong kikitaing pera ngayong araw na to. Malungkot na litanya ni Chelsea sa kanyang sarili. Pinulot niyang tumilapon na bilao at takma na sanang aalis. Teka lang, huwag ka munang aalis. Para makabawi ako sa'yo, ganito na lang yung gagawin natin. Tutulungan kitang maghanap ng trabaho. Sambitla ni Mang Ramon at inalok niya si Chelsea na sumama sa kanya patungo sa bahay ng kanyang amo. Sure ka po ba riyan, Ninong? Tanong ni Chelsea upang manigurado. Oo, sure na sure. Naghahanap si Boss Cairo ng magiging personal maid niya. Mabait yun. Medyo mainitin lamang ang ulo dahil naghiwalay ang kanyang mga magulang. Nasa ibang bansa ang kanyang tatay at ang nanay naman niya ay hindi na nagparamdam. Siguro may iba ng asawa. Si Cairo Santiago? Hindi ba't siya ang pinakamayamang negosyante rito? Sure ka po ba na matatanggap ako bilang personal maid niya? Oo siya nga. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman ganoon kataas ang standard ng boss ko. Hindi na tumanggi si Chelsea dahil kung tatanggihan niya, tiyak na manghihinayang lamang siya sa oportunidad na yun. Ang maging personal maid ng isang bilyonaryo ay isang gantimpala sa mga kagaya niyang ordinaryo lamang ang pamumuhay. Ano pang hinihintay mo? Tara na, sumakay ka na sa kotse. Wika ni Mang Ramon na kaagad namang sinunod ni Chelsea. Hindi man ganoon kaganda ang kanyang pananamit, binaliwala niya na lamang iyon sapagkat ang iniisip niya ng sandaling yun ay ang magkaroon ng maayos na trabaho. Habang tumatakbo ang kotse, pinahiram muna ni Mang Ramon si Chelsea ng cellphone. Sinearch ng dalaga ang pangalang Cairo Santiago upang alamin ang malalim pang pagkakakilanlan ng taong yun. Totoo ba to? Tulirong tanong ni Chelsea nang mapanood niya ang mga video na kumalat sa social media patungkol sa mga nagiging personal maid ni Cairo. Ang mga ito'y umiiyak at isinasalaysay sa video kung gaano sila pinahirapan ng lubos ni Cairo noong sila ay nagtatrabaho pa sa bilyonaryong yun. Wala namang nagtagal sa kanya. Sure ka po ba na matatanggap talaga ako, Ninong? Chelsea, masipag ka naman at saka marunong ka sa lahat ng gawaing bahay. Kaya paniguradong matatanggap ka sa trabaho. At saka mabait naman si Sir Cairo. Magtatagal ba ako bilang driver niya kung hindi siya mabait? Huminga na lamang si Chelsea ng malalim at umaasang matatanggap siya sa trabaho. Malapit na tayo. Usal ni Mang Ramon at hindi rin nagtagal ay narating na nila ang isang marangya at malaking bahay ni Cairo. Wow, ang ganda at ang laki ng bahay. Eto na po ba ang bahay niya? Sambit ni Chelsea. Hindi niya maiwasan ng hindi humanga dahil aliw na aliw siya sa linis at ganda ng kapaligiran maging sa laki at rangya ng bahay. Oo, nandito na tayo. Pumanaog ka na at mauna ka na ring pumasok sa loob. Ipaparada ko lamang itong kotse sa tamang paradahan. Sige po, tugon ni Chelsea at nagpatuloy siyang naglakad papasok sa pintuan. Wala naman palang katao-tao rito. Pwede kaya akong pumasok agad? Hindi kaya ako mapapagalitan? Nagugulumihinang tanong ng dalaga sa kanyang sarili. Gayunpaman, itinulak niya ang pintuan at marahan siyang pumasok sa loob. Labis siyang natuwa sa kanyang nasaksihan. Sobrang linis at ganda ng bahay. Yun ang pinakamagandang bahay na kanyang nakita sa tanang buhay niya. Sino ka? Nagulat si Chelsea sa kanyang narinig. Isang lalaki ang nagsalita sa kanyang likuran. Bigla siyang lumingon at mabilis ang umikot. Sa tagpong yun, hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. Nawala sa balanse ang kanyang katawan. Tuloy,
Natapilok siya na kinasubsob niya sa sahig. Ang gwapo niya. Usal ni Chelsea sa kanyang sarili matapos niyang masaksihan ng harapan si Cairo. Uulitin ko, sino ka? Magnanakaw ka ba? Bulyaw na tanong ni Cairo. Galit man ang tono ng kanyang boses, ngunit hindi nagawang nakawin ng galit niyang ekspresyon ang malakas na karisma at matikas niyang wangis. Gwapo sana kaso hindi man lang ako sinalo. Sa mga pelikula at drama lang pala talaga yung nangyayari. Wika ni Chelsea sa kanyang sarili habang nakatulala at haplos-haplos niya ang malamig na sahig. Bakit hindi ka sumasagot? Bingi ka ba? Sir, siya nga pala si Chelsea, inaanak ko. Akong nagsama sa kanya rito para sana i-apply siya bilang personal maid mo. Pagsingit ni Mang Ramon, buti na lamang at timing ang kanyang pagdating. Ganoon ba? Okay, tumayo ka na riyan. Tanggap ka na. Pwede ka na magsimula pero bago yon, hanapin mo muna si Yaya Arlene. Siya na ang bahala sa'yo. Walang ano-anong tugon ni Cairo, tsaka tumalikod at umalis. Nagulat si Chelsea sa kanyang narinig. Nagkatitigan sila ni Mang Ramon at pagkatapos ay sabay nang umiti. Sabi ko naman sa'yo na matatanggap ka. Wika ni Mang Ramon. Yes, may trabaho na ako. Ganun lang pala kadali. Kahit man lang interview, wala. Nakakapagtaka naman. Huwag ka na magtaka, Chelsea. Ganun talaga si Sir. Pasalamat ka nga at mas napadali ang pag-a-apply mo. Ang mabuti pa'y samahan kitang hanapin si Yaya Arlene. Sino ba yung Yaya Arlene na yan? Tanong ni Chelsea. Nang mga oras na iyon, hindi nila alam na nasa likuran na pala si Yaya Arlene. Ramon, iwanan mo muna kami. Sambitla ni Yaya Arlene mula sa likuran ni Chelsea at Mang Ramon. Oh, nariyan na pala siya. O sige, maiwan ko muna kayong dalawa. Wika ni Mang Ramon. Naiwan si Chelsea habang kaharap ang nakakatakot na si Yaya Arlene. Taglay kasi nito ang tila dragon na muka at may katabaan din ng pangangatawan. Mukhang mataray, subalit hindi ganoon katangkad. Magpakilala ka. Nakakatakot ang tono ng boses habang nagtatanong si Yaya Arlene. Ako po si Chelsea Sebastian, 28 years old po at magaling ako sa gawaing bahay. Matapos magbigay ni Chelsea ng kaunting detalye ng kanyang sarili, kaagad na nagpakilala sa kanya si Yaya Arlene. Ako ang head ng mga kasambahay rito sa mansyon. First rule, bawal ang tatamad-tamad. Second, bawal ang sakitin at lalampalampa. Pangatlo, dapat marunong kang tumingin sa schedule o marunong bumasa ng orasan. Pang-apat, bawal ang mangboso lalo at sinabi sa akin ni Sir Cairo na ikaw ang magiging bagong personal maid niya. Napalunok na lamang si Chelsea ng laway sa tuwing magsasalita si Yaya Arlene. Nakakasinda kasi ang tono ng pananalita na to. Hindi niya akalain na masasabihan siyang wag mamboso gayong hindi naman niya ugali yun. May ibang rules pa po ba? Nauutal na pagtanong ni Chelsea. Habang abala sa pag-uusap ang dalawa, may isang babae ang sumingit sa kanilang usapan. Rule number 5, matuto kang lumugar lalo at isang hampas lupa ka lang. Napalingon sila sa babaeng nagsalita. Nagdududa at nagtatanong na lamang si Chelsea sa kanyang sarili kung tama ba ang kanyang napasukan. Ano pong ibig niyong sabihin, madam? Tanong ni Chelsea dahil hindi niya nagustuhan ang timpla ng mga salita ng babae. I mean, you are not allowed to fall in love with your boss. Hindi kayo bagay. Look at yourself. Nagsusuot ka ng basahan. Singhal ng babae na kinakabahan ni Chelsea. Nakaramdam siya ng panliliit pero tinibayan niya ang kanyang dibdib. Tumabi kayo sa daraanan ko. Nandidilim ang paningin ko sa inyong dalawa. Panunumbat na saad ng babae at saka nagpakawala ng nakakarimarim na pag-ikot ng mata. Gumilid naman si Chelsea at Yaya Arlene kahit na malawak ang lokasyon ng kanilang kinaroroonan. Buong akala ni Chelsea, si Yaya Arlene na ang nakakatakot sa mansyong yun. May isa pa palang halimaw. Sino yun, Miss Arlene? Siya si Marivic, ang babaeng nakatakdang ipakasal kay Sir Cairo. Ibig mo pong sabihin, GF siya ni Sir? Parang ganun na nga, sa pilitang GF para lamang sa negosyo. Tugon ni Yaya Arlene. Unang araw pa lamang ni Chelsea pero may chismis na kaagad siyang nasagap. Ang lakas niyang manlait pero hindi naman pala siya mahal ni Cairo. Bulong ni Chelsea sa kanyang sarili at saka tumawa. Teka lang, kabago-bago mo rito, ang hilig mo na agad sa chismis. Sorry po, Miss Arlene. Paghinging tawad ni Chelsea at saka nagtino. Bukas na bukas rin, dalhin mo na yung mga gamit mo rito. Bukas ko na rin ipapakita sa iyo ang magiging kwarto mo at saka bukas na rin kita ipapasyal sa buong mansyon. Mas magagampanan mo yung trabaho mo kung dito ka titira dahil simula sa isang araw,
Palagi ka nang isasama ni Sir Cairo kahit saan man siya magpunta, maliban sa pag-ihi o pagdumi at pagligo. Naiintindihan mo ba? Tango lang ng tango si Chelsea habang nakikinig kay Yaya Arlene. Pinakilala siya sa lahat ng mga katulong sa mansyon at hindi rin nagtagal. Masaya siyang umuwi at kaagad na nag-impake para sa isasagawa niyang paglilipat. Kalaunan ay lumipas ang araw na iyon. Mababait ba ang tao roon, anak? Sigurado ka na ba na magiging okay ka lang doon? Tanong ng nanay ni Chelsea. Anak, baka kung mapano ka lang. Litanya naman ng kanyang tatay. Nay, tay, magiging okay lang ako roon. 28 years old na ako at kaya ko na po yung sarili ko. Palagi po kayo mag-iingat dito kasi alagaan ko rin naman yung sarili ko roon. Gagawin ko to para makabayad tayo ng utang kay Aling Paning. O sige na ho. Matapos ang pagpapaalam sa kanyang magulang ay nagtungo na nga si Chelsea pabalik sa mansyon. Sinundo siya ni Mang Ramon upang mas mapadali ang kanyang pagpunta sa mansyon. Ito ang magiging silid tulugan mo. Pwede kang magpahinga rito kung wala ka nang gagawin o kapag wala ka ng trabaho. Sambit ni Yaya Arlene. Miss Arlene, sigurado po ba kayo na ito yung magiging kwarto ko? Oo, alam nga namang sa bodega kita patulugin. Mataray na sambit la ni Yaya Arlene. Ang ganda at ang laki naman po ng kwarto, mas malaki pa po ito sa bahay namin. Kung ayaw mo ng malaking kwarto, doon ka na lamang sa labas. Sa bahay ng mga aso, mas maliit yun kumpara dito. Singhal at pabirong usal muli ni Yaya Arlene. Tsaka libre rin yung internet dito. Malaya kang kumunek sa wifi kung kailan mo man naisin. Basta hindi makakasagabal sa trabaho mo. Kahit libre ang wifi, hindi pa rin mababakasan ng tuwa ang mukha ni Chelsea. Bakit parang malungkot ka pa? Miss Arlene, wala po kasi akong cellphone kaya hindi ko rin mapapakinabangan ng wifi. Huwag kang mag-alala. Lahat ng trabahador namin ay may libreng cellphone. Barya lang yan kay Sir Cairo. Lumabas si Yaya Arlene upang kuhanin ng cellphone at bumalik upang ibigay kay Chelsea ang cellphone. Maraming salamat po. Huwag kang magpasalamat. Huwag kang masyadong masaya dahil hindi ka pa nagsisimula sa trabaho mo. Ang password pala ng wifi ay Mahal Kita Cairo 123. Naggulat si Chelsea sa kanyang narinig. Kalaunan ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili sa pagtawa. Seryoso ba siya? Sa rami ng mga pwedeng i-password. Ito pa talaga? Ibang klase rin yung Cairo na yon. Umiling-iling si Chelsea. Pagkatapos ng mag-ayos ng kanyang mga gamit sa kanyang kwarto, ay kaagad nang lumabas si Chelsea. Pinatawag kasi siya ni Yaya Arlene upang ilibot sa kabuuan ng mansyon. Mabilis lang ang mga pangyayari. Halos nalibot na nila ang buong mansyon, maliban na lamang sa huling bahagi na naroon sa likod ng bahay. Yan naman ang swimming pool, lugar kung saan madalas na naliligo si Sir Cairo kung kailan man niya gusto. Sambit ni Yaya Arlene. Ang lawak po pala ng swimming pool nila, parang totoong beach. Usal ni Chelsea. Ngayon ay pwede ka na magpahinga at mamayang alas 10 ay si Sir Cairo na ang bahala sa'yo. Litanya ni Yaya Arlene at nagpatuloy sa paglalakad habang si Chelsea naman ay wari bang napako ang mga paa dahil sa nakita niya si Cairo na nakahubad at patungo pa ito sa swimming pool. Nasaan na ba babaeng yun? Takang tanong ni Yaya Arlene. Napahinto si Yaya Arlene sa paglalakad nang mapansin niyang hindi na nakasunod sa kanya si Chelsea. Chelsea! Hoy, Chelsea! Sunod-sunod na sigaw ni Yaya Arlene. Nakita niya kasi si Chelsea na naroong nakatulala habang nakatingin sa naliligong si Cairo. Ano ba naman tong babaeng to? Wika ni Yaya Arlene at napasapo pa sa kanyang noo. Kahit anong pagtawag man ang kanyang gawin, parang hindi pa rin siya naririnig ni Chelsea. Minabuti niya na lamang itong lapitan at kalabitin upang matauhan. Ano na? Mukhang nakalimutan mo agad yung rule number 4. Bawal ang mangboso. Buliyaw ni Yaya Arlene. Gulat na napatingin sa kanya si Chelsea. Hindi ko naman po siya binobosuhan, pinapanood ko lang. Tsaka may suot naman po siyang short. Tugon ni Chelsea habang napapakagat siya ng kanyang hintuturo. Habang ang kanyang tingin naman ay nakatuon sa bukol sa harapan ng basang short ni Cairo. Bahala ka na riyan, marami pa akong kinakailangan na gawin. Basta mamayang alas 10, hatiran mo si Sir ng makakain at siya na rin ang bahala sa'yo. Wika ni Yaya Arlene at tuluyan ng iniwan si Chelsea ron. Sige po, susunod ako. Mula roon sa likod ng halaman ng hindi nalalayo sa swimming pool, ay muling pinanood ni Chelsea ang naliligong si Cairo. Ang ganda ng katawan niya. Ang gwapo niya pero paanong hindi nagtatagal sa kanya ang mga personal maid niya nun? Sambit at tanong ni Chelsea sa kanyang sarili. Ang sarap niya. Hibang na wika ni Chelsea habang nguyang-nguya niya ang pinitas na bulaklak na santan na naroon sa bahaging pinagkukublihan niya. Maya-maya lang,
ay muling lumutang ang ulo ni Cairo mula sa pagsisid. Ang kanyang itim na buhok ay sinakop ng tubig na nagsipag daus-dusan patungo sa kanyang nakakasindak na kilay, paibaba sa kanyang matangos na ilong at sa mga nakakagigil na pisngi na bumagay sa kisabol na labi na to. Napayuko si Chelsea sa likod ng kumpol ng mga bonsai na santan noong lumingon sa kanyang direksyon si Cairo. Nagtagpo ang kanilang mga titig na kinabalisa niya ng sobra. Nakita niya ba ako? Patay na. Baka isipin niya na sinisilipan ko siya. Tulirong tanong ni Chelsea sa kanyang isipan. Kinurot niya ang kanyang sarili at pinaghahampas niya ang kanyang sariling pisngi kasunod sa pagkamot niya ng ulo. Muli niyang iniangat ang kanyang ulo upang tignan kung nakatingin pa rin sa kanya si Cairo. Nagimbal siya nang nagmistulang nalulunod ang lalaki. Sir Cairo! Kaagad na umalis si Chelsea sa kanyang kinatataguan at tumakbo siya patungo sa pool. Nang marating ang pool ay kaagad siyang tumalon upang sagipin si Cairo. Wala siyang kaalam-alam na iyon na pala ang simula ng kapilyuhan ng kanyang boss. Sir Cairo! Muli niyang sambit. Lumangoy siya patungo kay Cairo at hindi nagdalawang isip si Chelsea na yakapin ang kanyang boss upang isalba ang buhay noon. Nagulat na lamang si Chelsea nang yakapin din siya ni Cairo. Na mga oras na yun, napagtanto niya na hanggang leeg lang pala ni Cairo ang lalim ng tubig kaya imposible na malunod ito lalo't marunong naman itong lumangoy. Kung may malulunod man, maaaring si Chelsea yun dahil lampas ulo niya ang lalim ng tubig. Hindi na nakaimik si Chelsea nang dahil sa kahihiyan. Mas nahiya siya nang kargahin siya ni Cairo paalis sa swimming pool na kanilang kinalalagyan. Bukod sa gwapo, mayaman at may magandang pangangatawan, ay may pang-ideal man din pala ang tangkad ng boss ni Chelsea. Ang tangkad niya? Usal ni Chelsea sa kanyang sarili habang karga-karga siya ni Cairo. Bitiwan mo po ako, may fear of height po ako please. Tura ni Chelsea na akalain mong totoo na takot siya sa height. Ano man ang kanyang sabihin, hindi siya pinakikinggan ni Cairo. Napahaplos na lamang siya sa matigas na dibdib nito habang ang kanyang ulo ay nakaunan sa muscle ng kanang braso ni Cairo. Anong ginagawa mo? Ibaba mo na ako, sir. Tanong niya kay Cairo habang siya ay nagpupumiglas. Gayunman ay nakangiti lamang na nagbibingi-bingihan si Cairo. Hindi na alam ni Chelsea ang kanyang gagawin. Kinikilig siya sa tuwing bumabagsak sa kanyang mukha ang mga tubig na nagmumula sa basang buhok ni Cairo. Sir, saan mo ba ako dadalhin? Tanong ni Chelsea pero hindi pa rin umiimik si Cairo. Isa, sisigaw ako. E di sumigaw ka. Tugon ni Cairo. Napasa po si Chelsea sa kanyang bibig upang pigilan ang kanyang sarili na tumili. Nagustuhan niya kasi ang tono ng boses ni Cairo. Mas gusto niya ang boses ng binata ngayon kumpara noong una silang nagkita. Patuloy na naglakad si Cairo habang karga-karga niya pa rin si Chelsea. Nagulat ang lahat ng mga kasambahay sa mansyon dahil sa pangyayaring yun. Tsaka lamang binaba ni Cairo si Chelsea nung nasa harapan na sila ni Yaya Arlene at ni Mang Ramon. Sir, ano pong problema? Tanong ni Yaya Arlene. Kasi naman itong babaeng ni-recruit ni Mang Ramon, hindi ko maintindihan kung nasa wasto ba talagang pag-iisip. Usal ni Cairo na kinalunok ni Chelsea ng laway. Ano po bang ginawa ng inaanak ko, sir? Masipag naman po yan. Uwi ka naman ni Mang Ramon. Mang Ramon, hindi ko may kukubling masipag nga itong inaanak mo. Akalain nyo ba naman, hindi pa siya nagsisimulang magtrabaho bilang personal maid ko pero naghahardinera na. Hindi lang yun, feeling bodyguard rin. Sinagip niya ako dahil nalulunod raw ako. Hindi niya ba alam na dati kong champion sa swimming? Sino naman ang nasa wastong pag-iisip na sumasagip ng taong hindi naman nalulunod? Saad ni Cairo. Wala namang nagawa si Chelsea kung di ay manahimik. Gustuhin niya mang komprontahin si Cairo pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Maigi siguro kung ipatawag niyo ng ating psychiatrist. Mukhang may nakapasok na isang baliw dito sa mansyon. Wika ni Marivic. Nagkatinginan ng lahat sa kanya. Lumapit si Marivic kay Chelsea at masama niya itong tinignan. Halos manliit si Chelsea sa tingin ni Marivic. Mabuti na lamang at binasag ni Mang Ramon ang kaganapang yon. Pasensya na po kayo. Ako na pong bahala sa kanya. Pagsasabihan ko po siya. Saad ni Mang Ramon. Mapagkalingan niyang hinawakan ang braso ni Chelsea at saka hinigit palayo ron. Ano ba kasing totoong nangyari? Tanong ni Mang Ramon kay Chelsea. Ninong Ramon, sana maniwala ka man o sa hindi, wala akong masamang ginawa. Nagkunwari si Sir Cairo na nalulunod para lang iligtas ko. Maigi pang magbihis ka muna rin sa kwarto mo at sa susunod, iwasan mo na ang makagawa ng mali. Mahirap na kung mawalan ka pa ng trabaho. Nasabi sa akin ni Paring Simon na kailangan niyo ng pera para may pambayad kayo sa inuupahan yung bahay. Saad ni Mang Ramon.
Sige po, sa susunod ninong, hindi ko na po talaga kayo ipapahiya sa boss natin. Tugon ni Chelsea at napagpasyahang magtungo ng kanyang kwarto upang magbihis. Huwag ka nang humingi sa akin ng sorry dahil naiintindihan naman kita. Ganyan talaga kapag baguhan pa lang. Nasa yugto ka pa lang ng pag-a-adjust. Wika naman ni Mang Ramon. Huwag po kayong mag-alala dahil gagawin ko po yung best ko para hindi nila ako mapag-initan. Pasabi na lang po kina nanay at itay na okay lang po ako dito. O sige, at inutusan pa ako ni Sir Cairo na maghatid ng mga box sa opisina niya. Usal ni Mang Ramon at umalis ron habang si Chelsea naman nagtungo na sa kanyang kwarto upang magbihis dahil kanina pa siya basang-basa. Chelsea! Habang nasa loob ng kanyang kwarto si Chelsea, narinig niyang tinatawag siya ni Yaya Arlene. Bakit po? Tanong niya nang mabuksan nito ang pintuan. Pagtimpla mo raw ng kape si Sir Cairo at pakidala na rin daw sa kanyang room. Miss Arlene, ngayon na po ba? Oo, ngayon na. Manda ni Yaya Arlene at kaagad naman itong sinunod ni Chelsea. Tanghaling tapat tapos gusto niyang magkape? Tanong ni Chelsea sa kanyang sarili. Kaagad siyang nagtungo sa kusina at maingat na nagtimpla ng kape. Tiniyak niya na malinis sa mga tasa at kutsara na kanyang gagamitin nang sa ganun ay hindi siya mapapahamak. Nanginig ang kanyang mga kamay at tuhod habang umaakyat ng hagdan upang ihatid ang kape kay Cairo. Sir, eto na po yung kape nyo. Wika ni Chelsea sa labas ng pinto ang nakasarado. Sige, pasok. Pinihit ni Chelsea ang doorknob. Napalunok siya ng laway nang makita niya nakahubad si Cairo. Mapapansin sa tangan niyang tasa ang kapeng umaalon dahil sa panginginig. Bakit ka nakayuko? Nahiya ka ba sa akin? Tanong sa kanya ni Cairo na para bang natatawa. Tumitig lamang sa kanya si Chelsea at hindi man lang tumugon. Kaya minabuti ni Cairo ang kuhanin na lamang ang kape na hawak ni Chelsea. Sige po, lalabas na po muna ako. Tumalikod si Chelsea at naglakad patungo sa pintuan. Ngunit bago pa man siya makalabas, ay kaagad siyang tinawag ni Cairo at binulyawan. Ano to? Bakit may ipis ang kape? Do you want to poison me? Hindi sir, malinis po yan at wala po kung kahit na anong insektong inilagay riyan. Giit ni Chelsea. Nothing? Are you sure? Anong tingin mo rito? Bulyaw ni Cairo at pinasilip niya kay Chelsea ang laman ng tasa. Hindi ko po talaga nilagay yan. Nauutal na depensa ni Chelsea. Sa sobrang inis ay nagawa ni Cairo na tabigin ang tasa na kinatapon ng kape sa damit ni Chelsea. Ang ipis naman ay gumapang sa damit ng dalaga patungo sa mukha niya. Natuliro si Chelsea dahil sa paggapang ng ipis sa mukha niya. Nang dahil sa kapeng tumilapon sa sahig, nadulas si Chelsea. Ngunit maswerte siya dahil bago pa man matumba sa lapag, kaagad siyang kinulong ni Cairo sa pagitan ng mga bisig nun. Nagtagpo ang kanilang mga tingin na para bang nag-uusap sa pamamagitan ng mga nagkakatitigan nilang mga mata. Anong gagawin niya? Hahalikan niya ba ako? Tanong ni Chelsea sa kanyang sarili sapagkat napansin niya ang marahang pagdais na mukha ni Cairo sa mukha niya. Dahil doon, kusang napapikit si Chelsea nang hindi niya namamalayan. Lampa! Bulong ni Cairo sa kanyang tenga. Kaagad na minulat ni Chelsea ang kanyang mga mata at hinampas-hampas si Cairo. Nagpumiglas siya upang makaalis sa loob ng mga bisig ng kanyang boss. Mukhang nakalimutan mo yata kung sino yung hinahampas mo. Lumabas ka na sa kwarto. Sorry po sir, nabigla lang po ako. Usal ni Chelsea at kaagad na lumabas ron. Bago pa man makalayo sa silid na yon, may naalala siya kaya bumalik siya sa kwarto ng kanyang boss. Bakit ka bumalik? Huwag mong sabihin na na-miss mo agad ako. Hindi po, may nakalimutan lang po ako. Yung tasa. Tugon ni Chelsea at agarang lumabas na makuha niya ang tasa. Naiwan naman sa loob ng kanyang kwarto si Cairo habang nagkakamot ng kanyang ulo. Hinahid niya lang ba ako para may mapagtripan siya? Ganun na ba kaboring ang buhay niya? Wala naman akong inilagay na ipis sa kape kanina. Tanong ni Chelsea habang kinakausap niya ang kanyang sarili. Nang sumunod na araw, isinama ni Cairo ang kanyang personal maid sa opisina. Si Chelsea ang naging tagabuhat niya ng kanyang mga gamit. Sa pagkakataong ito, ay pinagpahinga muna ni Cairo ang driver niyang si Mang Ramon, kaya siya na lang mismo ang nagmamaneho ng sasakyan. Ano na? Ang bagal-bagal mo namang kumilos. Ilagay mo na yung mga kahong yan sa likuran ng kotse. Utos ni Cairo kay Chelsea. Nahihirapan man, pinilit pa rin ni Chelsea na maging maayos ang kanyang trabaho. Akma na sanang papasok si Chelsea sa loob ng kotse, ngunit napansin ni Cairo na hindi bit-bit ng dalaga ang bag na naglalaman ng mahalagang gamit. Nasaan ang bag ko?
Sorry po sir, nakalimutan ko po sa itaas. Don't just be sorry. Kuhanin mo na agad kasi malilate na ako. I still have a meeting. Muli na namang binulyawan ni Cairo ang kanyang personal maid. Tulirong tumakbo si Chelsea upang kuhanin sa loob ng bahay ang bag ng kanyang amo. Madapa-dapa man siya dahil sa pagmamadali pero nagawa niya pa rin na makabalik agad sa kotse. Nang pinaandar na ang kotse, kinabahan si Chelsea bunsod nang mabilis na magpatakbo ang kanyang boss. Daig pa nito ang racer na inilaban sa mga international na car racing. Sir, dahan-dahan lang po. Sir, gusto ko na pong bumaba. Tulong! Makapigil hiningang hiyaw ni Chelsea. Sa bilis na mga pangyayari ay narating kaagad nila ang opisina. Maluhaluhang bumaba si Chelsea sa kotse na para bang masusuka. Sir, nahihilo po ako. Gusto kong sumuka. Huwag kang magkalat dito. Lunukin mo pabalik ang iyong isusuka. Sambit ni Cairo at lumakad na para bang walang narinig na reklamo mula kay Chelsea. Habang nagmi-meeting ay nasaksihan ni Chelsea kung gaano kaseryoso ang kanyang amo pagdating sa trabaho. Sa lugar na to, mas okay kung dito natin itatayo ang bagong branch ng ating company dahil nakasentro siya sa maraming tao. Saad ni Cairo sa harap ng kanyang mga kamiting, si Chelsea naman ay naroon sa gilid ng kanyang boss kung saan ay siya ang nagsilbing tagapulot ng mga papel na kinakalat ni Cairo habang ito ay nagpe-present. Natapos din ang meeting at napagdesisyonan ni Cairo ang magtungo sa kanyang opisina upang ituloy ang project na kanyang pinaplano. Sir, pwede na po ba akong umupo? Tanong ni Chelsea. May nakikita ka bang ibang upuan bukod rito sa inuupuan ko? Wala po, tugon ni Chelsea. Pwes, manatili kang nakatayo dyan habang hindi pa ako tapos na mag-type dito. Sambitla ni Cairo na kinagulat ni Chelsea. Sumandal na lamang si Chelsea sa pintuan. Mag-i-emote na sana siya nang biglang bumukas ang pintuan na naging dahilan sa kanyang pagkasubsob. Cairo, can we have dinner later? Tinignan ni Chelsea kung sino ang nagsalita. Nabatid niyang si Marivic pala ang pumasok. Sorry, pero marami pa akong kailangan na tapusin sa isang araw na lang. Tugon ni Cairo. Puro ka na lang trabaho. Wala ka ng time sa akin. Sa tuwing pumupunta naman ako sa inyo, palagi kang tulog at walang gana. Sambitla ni Marivic, ngunit tuloy lang sa pagtatype si Cairo. Cairo, kausapin mo naman ako. Usal ni Marivic. Ano bang gusto mong marinig, Marivic? Nagrereklamo ka ba dahil puro ako trabaho? Nakalimutan mo ba na kaya lang naman kita naging GF dahil sa negosyo? Kung hindi lang magkaibigan ng mga magulang natin, baka matagal na kitang iniwan. Dahil sa sinabi ni Cairo, ay nagpasya na lamang si Marivic na umalis ron. Samantalang si Chelsea naman ay naroroon sa sulok, pasipol-sipol lamang na parang walang narinig. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Buksan mo yung pintuan. Bulyaw ni Marivic kay Chelsea. Kaagad namang sinunod ni Chelsea ang kagustuhan ni Marivic. Muli na namang naiwan si Chelsea at Cairo sa loob ng opisina. Kinakabahan si Chelsea sa titig ng kanyang boss. Nangangamba siya na baka sa kanya ibunton ang galit na to. Bakit po sir? May kailangan po ba kayo? Tanong ni Chelsea dahil sa masamang nakatitig sa kanya ang kanyang boss. Hindi ba'y gusto mong umupo? Opo sir, kanina ko pa po gustong umupo. Tugon ni Chelsea. Lumapit ka sa akin. Utos ni Cairo na kinabilis ng tibok ng dibdib ni Chelsea. Bakit po? Kinakabahang lumapit si Chelsea kay Cairo. Buong akala ni Chelsea ay pakakalungin siya ng kanyang boss. Yun pala, uutusan siya na to. Ikaw munang umupo rito. Ituloy mo yung pagtatype. Gusto ko lang lumanghap ng sariwang hangin sa labas. Nagulat si Chelsea dahil nakita niya kung gaano pa kahaba ang kanyang itatype. Naisin niya man na magreklamo, ngunit umalis na si Cairo. Paano ba to? Tanong ni Chelsea. Hindi niya kasi alam kung paano gamitin ang laptop, kaya minainam niya na lamang ang matulog. Makalipas ang ilang oras ay bumalik na si Cairo. Inakala niya na mahaba-haba na ang nadagdag ni Chelsea sa pagtatype, ngunit ni isa ay wala itong nadagdag. Hoy, ano tinulugan mo yung ipinapagawa ko sa'yo? Hindi ko naman po kasi alam kung paano gamitin tong laptop na to. Humihikab pang wika ni Chelsea. Anong oras na? Mag-overtime na naman ako na to. Maulan pa naman sa labas. Usal ni Cairo. Dahil doon, nakaramdam ng konsensya si Chelsea. Feeling niya, siya ang may kasalanan kung bakit matatagalan ng pag-uwi nila. Hindi ba pwedeng ipagpabukas mo na lang yan, sir? Lumalakas na po kasi yung ulan sa labas. Baka hindi tayo makauwi. Parang bumabagyo na po kasi. Hindi, kailangan ko na itong matapos ngayon. Tugon ni Cairo. Walang ibang nagawa si Chelsea, kundi ay maghintay. Inabutan na sila ng gabi bago matapos ni Cairo ang kanyang ginagawa.
Tanging silang dalawa na lamang ang natira doon. Napagpasya ng dalawa ang umuwi na at nang makalabas ay napansin nilang sobrang lakas ng buhos ng ulan. Mukhang delikado na yung umuwi tayo ngayon, wika ni Cairo. Paanong delikado samantalang kanina nagawa mong makarating dito ng ilang minuto lang? Abay dapat makapagmaneho ka pa rin ng pauwi. Paniguradong baha na sa ilang lugar. Kung ipipilit mo pang umuwi, baka mapahamak lang tayo sa daan. Kung gusto mong umuwi, eto ang susi. Drive-in mo yung kotse kung mag-isa. Litanya ni Cairo tsaka siya tumakbo patungo sa pinakamalapit na hotel. Sir, hintay! Sigaw ni Chelsea at hindi naman siya nag-aalinlangang sumunod sa kanyang boss. Nagawa niyang maabutan ng kamay ni Cairo kaya magkahawak kamay silang tumakbo patungo sa malapit na hotel. Tinawagan ni Cairo si Yaya Arlene at pinaalam niya na hindi sila makakauwi dahil sa hotel sila matutulog. Miss, 2 room nga po. Sambit ni Cairo sa receptionist. Ay naku sir, 1 room na lang po ang available. Huwag po kayong mag-alala dahil good for 2 naman po yung kama sa kwartong yun. Nagulat ang dalawa. Nagkatitigan ng mga ito. Ngunit nang lumaon, pumayag na rin sila na magsama sa isang kwarto dahil wala naman silang ibang choice ng sandaling yun. Nang marating ang kwarto, narat na nila roon ang couple na tsinelas, toothbrush, couple na bathrobe at ilan pang mga kagamitan na para lamang sa mag-couple. Mauna ka na mag-shower, wika ni Cairo kay Chelsea. Hindi naman nag-aalinlangan si Chelsea, lalo na't giniginaw siya. Sunod na nag-shower ay si Cairo. Nang pumasok siya sa CR, ay nanggagalaiti siya sa galit. Chelsea, yung bra mo, bakit hinayaan mo namang nakasabit lang dito? Are you out of your mind? Bulyaw ni Cairo habang siya ay naroroon sa loob ng CR. Patay, baka makita niya pati yung underwear ko ron. Parang gusto na lamang ni Chelsea na lamunin siya ng lupa dahil sa kahihiyan. Galit na lumabas si Cairo sa CR. Hindi pa ito nakaligo dahil nakita niya ang mga panloob na suot ni Chelsea sa loob ng CR. Sir, sorry po talaga. Nakalimutan ko talagang iligpit. Depensa ni Chelsea at nagmamadaling nagtungo sa CR upang iligpit ang kanyang mga naiwang gamit doon. Nang mga oras na yun, hiyang-hiya si Chelsea sa kanyang narinig. Dumating sa puntong kinakailangan na nilang humiga upang matulog, ngunit ayaw humiga ni Chelsea dahil naiilang siya. Ano pang hinihintay mo? Humiga ka rito. Litanya ni Cairo. Wait lang po, may hiramin lang ako sa labas. Sambit ni Chelsea. Lumabas siya ng kwarto at nang bumalik ay may bitbit na siyang mga unan. Humakbang siya patungo sa kama upang sana'y mailagay niya ang mga unan sa gitna ng kama upang magsilbing bakod nilang dalawa ni Cairo. Sa hindi inaasahang tagpo ay naapakan ni Chelsea ang basang sapatos ni Cairo na naroon sa may sahig. Dumula si Chelsea patungo sa pwesto ni Cairo. Naihagis ng dalaga ang mga bitbit na unan pataas sa kisame. Kapwa nagulat ang dalawa dahil natagpuan nilang magkapatong ang kanilang katawan. Buti na lang at hindi naglapat ang labi namin. Usal ni Chelsea sa kanyang isipan, ngunit wala siyang kaalam-alam na sa tagpong yun ay babagsak na pala ang unan sa kanyang ulo. Yun ang nag-udyok kung bakit tuluyang naglapat ang labi ni Chelsea at ni Cairo. Baka sa mata ng dalawa ang pagkabigla dahil sa pangyayaring yun ay mas hindi sila nakaramdam ng antok. Bilang pampalipas ng oras, napagkasunduan nilang dalawa ang manood ng TV. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay patungkol sa couple na naghahalikan ng nasa palabas. Nagkatinginan ng dalawa. Napatayo si Chelsea upang agad na patayin ng telebisyon. Hindi naaalis sa kanyang isipan ng tagpo kung saan ay naglapat ang labi nila ni Cairo. Patayin ko na ba yung ilaw? Tanong ni Cairo. Yun kasi ang naisip niyang paraan upang hindi siya mailang, upang hindi niya makita ang mukha ng kanyang personal maid, ang babaeng unang nagbigay sa kanya ng halik sa labi. Sir, wag po. Takot po ko sa dilim. Tugon ni Chelsea. Wala akong pakialam kung takot ka sa dilim. Ayoko matutulog ako tapos buhay yung ilaw. Buliyaw ni Cairo at natulog na parang walang nangyari. Lumipas ang gabing yun. Sumapit ang umagat ngunit hindi pa rin naaalis sa isipan ng dalawa ang pagtatagpo ng kanilang mga labi. Nung araw ring yun ay minainam ni Cairo ang hindi mo na magtrabaho upang makapagpahinga. Pagkatapos na makapag-check out sa hotel, nagtungo sila sa sasakyan upang umuwi na. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe ay pumalya ang kotse. Kapag minamalas nga naman, simula noong naging personal maid kita, nagganda malas-malas na yung araw ko. Bumaba ka nga muna at itulak mo ang kotse. Utos ni Cairo kay Chelsea. Po, hindi ko po kaya sir. Sobrang bigat po nitong kotse. Reklamo ni Chelsea.
Nagrereklamo ka ba o hahalikan kita? Pangahamong usal ni Cairo. Hindi po ako nagrereklamo. Ang sabi ko po lalabas ako at itutulak ko yung kotse kasi malakas ako, di ba? Oo, malakas ako. Saad ni Chelsea tsaka bumaba ng kotse upang itulak yun habang bakas sa kanyang muka na siya ay napipilitan lamang. Pinapaalala pa kasi ni Cairo ang halikan na naganap sa kanila kagabi. Lakasan mo pa, hindi man lang umuusad. Sigaw ni Cairo. Si Chelsea naman ay naroon sa likod ng kotse habang nagtutulak. Wala siyang kaalam-alam na pasimple na pala siyang ninanakawan ni Cairo ng tingin sa pamamagitan ng side mirror ng kotse. Ang ganda niya pala. Bulong ni Cairo sa kanyang isipan habang tinitignan niya sa salamin ang refleksyon ng kanyang personal maid. Natagpuan na lamang ni Cairo ang kanyang sarili na nakangiti habang pinagmamasdan sa salamin ang nagtutulak na dalaga. Uto-uto talaga tong babaeng to. Usal ni Cairo at binuhay niya ang makina ng sasakyan. Gusto niya lang palang pagtripan si Chelsea at pinaniwala ito na nasiraan sila ng sasakyan kahit ang totoo ay hindi naman. Yes! Masayang sigaw ni Chelsea sa likuran dahil sa wakas ay nag-start na rin ang kotse. Napalundag pa siya dahil sa tuwa. Okay na, sumakay ka na. Sambit ni Cairo habang natatawa. Maayos silang nakauwi sa mansyon. Habang nagpapahinga si Cairo ay tuloy lamang si Chelsea sa pagsisilbi. Nilinis niya ang lahat ng kalat sa kwarto nito at iniligpit sa tamang lagayan ng mga nagkalat na papeles. Hoy, tulog muna ako ha. Make sure na hindi ako madadapuan ng kahit na anong ipis. Salaysay ni Cairo at humilata sa kanyang kama. Lumingon na lamang sa kanya si Chelsea at hindi na umimik. Pinagpatuloy ng dalaga ang paglilinis at nang matapos, binantayan niya sa pagtulog si Cairo. Bakit ako naiinis sa'yo? Sambit ni Chelsea habang nakatingin siya sa natutulog na kanyang boss. Wari bang nais niyang sakalin si Cairo habang tulog? Napansin niyang umingiti si Cairo kahit tulog. Mas inilapit ni Chelsea ang kanyang tingin sa mukha nito. Ang inis sa kanyang dibdib ay nalusaw dahil sa ngiti ni Cairo. In fairness pati ang pagtulog, hindi nagawang nakawin ng kanyang kakuitan ng siraulong lalaking to. Usal ni Chelsea. Habang tumatagal, palagkit ng palagkit ang tingin niya sa mukha ng kanyang boss. Naituon niya ang kanyang tingin sa labi ni Cairo. Na mga oras na yun, gumunita sa kanyang alaala ang gabi kung kailan nagtagpo ang halik nilang dalawa ni Cairo. Chelsea, ano bang nangyayari sa'yo? Nababaliw ka na naman. Hindi pwede, hindi. Wika ni Chelsea sa kanyang sarili. Pinagsasasampal at sinabunutan niya ang kanyang sarili. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili na tuluyang mahulog o magkagusto sa kanyang amo. What's wrong with you? May tama ka ba sa utak? Pagtatakang tanong ni Cairo. Napabalikwas kasi ito mula sa pagkakatulog dahil sa sobrang ingay ni Chelsea. Wala po. Tugon ni Chelsea. Napahinto siya sa ginagawa niya. Noong time na yon ay nanatili pa rin siyang nakasabunot sa sarili niyang buhok. Bakit mo sinasaktan yung sarili mo? Tinatakasan ka na ba ng katinuan, Chelsea? Nabigla si Chelsea dahil sa unang pagkakataon, narinig niyang sinabi ni Cairo ang kanyang pangalan. Hindi ko po sinasaktan yung sarili ko. May ipis kasing lumipad sa buhok ko. Anong ipis ang pinagsasasabi mo? Wala naman ako nakikitang ipis. Baliw, lumabas ka na nga lang. Gusto ko pang matulog. Bulyaw ni Cairo na agad namang tinalima ni Chelsea. Sa wakas, makakapagpahinga na rin. Usal ng dalagat naglakad papunta sa kanyang kwarto. Habang tinatahak ang daan patungo sa kanyang kwarto, ay nakita niya na paparating si Marivic. Naku, may demonyo na namang bumisita. Wika ni Chelsea at nagtago upang hindi ito makita. Yaya Arlene, si Cairo po. Tanong ni Marivic kay Yaya Arlene. Nasa kwarto niya. Tatawagin ko ba o ikaw na lamang ang pupunta sa kwarto niya? Pupuntahan ko na lang po. Wika ni Marivic at pagkatapos ay umakyat na sa kwarto. Ano kayang kailangan niya? Nagugulumihin ang tanong ni Chelsea habang siya ay naroon na natili pa rin sa kanyang kinatataguang pader. Ang tagal naman yata nilang mag-usap sa loob. Wika ni Chelsea sa kanyang sarili. Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nagtatago? Tanong ni Yaya Arlene kay Chelsea. Nagulat si Chelsea sa biglaang pagsulpot ni Yaya Arlene na naroon sa kanyang likuran. Kayo naman po, Miss Arlene, bakit mo naman ako ginulat? Ano nga ginagawa mo dyan? Muling tanong ni Yaya Arlene. Kanina ko pa po kasi inaabangan na lumabas si Marivic sa kwarto ni Sir Cairo pero magpasang hanggang ngayon hindi pa rin siya lumalabas. Hoy, wag mong sabihing nagsiselos ka. Diretsahang tanong ni Yaya Arlene. Hindi po, sagot ni Chelsea. Hindi mo ako maluloko.
Halata sa mukha mo na may gusto ka kay Sir Cairo. Ito ang sasabihin ko sa'yo, Chelsea. Maswerte ka kung magugustuhan ka rin ni Sir Cairo pabalik. Pero kung hindi, magdudusa ka lang. Kaya kung ako sa'yo, hanggat maaari, awatin mo na yung puso mo na magmahal. Paalala ni Yaya Arlene at saka umalis ron. Napaisip si Chelsea sa kanyang narinig mula kay Yaya Arlene. Ngunit sandaling natigil iyon na makita niyang lumabas na si Marivic. Babakas sa mukha ni Marivic ang kasiyahan. Ano kayang nangyari? Tanong ni Chelsea sa kanyang isipan. Nang makalabas na si Marivic ng mansyon, ay hinatira ni Chelsea si Cairo ng pagkain kahit hindi naman ito humihingi. Sir, kumain na po kayo. Sinong nagsabi sa'yo na hatiran mo ko ng pagkain? Galit na tanong ni Cairo. Hindi ka pa po kasi nag-aalmusal. Wala kang pakailam. Ilayo mo sa akin ang mga pagkain yan kung mahal mo yung trabaho mo. Sigaw ni Cairo at hinagis nito ang babasaging plorera sa dingding. Sir, ano po bang nangyari? Kumalma lang po kayo. Binaba ni Chelsea ang mga dala niyang pagkain at maingat na pinagpupupulot nito ang durog-durog na bubog ng basag na plorera. Anong ginagawa mo? Tanong ni Cairo. Lilinisin po yung kalat. Tugon naman ni Chelsea. Lumabas ka please. Pakiusap ni Cairo kay Chelsea. Dahil doon, sinunod na lamang ni Chelsea ang kagustuhan ng kanyang amo. Ilang araw ang lumipas, hindi rin natiis ni Cairo ang hindi kausapin ng kanyang personal maid. Dala ng konsensya, humingi siya ng tawad sa dalaga at dumating ang isang gabing niyaya niya itong lumabas. Dahil hindi naman kinimkim ni Chelsea ang pangyayari, mabilis niyang napatawad ang kanyang boss. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Chelsea sa nagmamanehong si Cairo. Huwag mo nang itanong, malalaman mo rin. Tugon naman ni Cairo. Kalaunan ay narating din nila ang isang pasyalan. Namangha si Chelsea sa laki ng mga rides sa pasyalan na iyon. Agaw pansin doon ng malaki at marangyang Ferris wheel. Ibang-iba ito sa mga Ferris wheel na madalas nakikita ni Chelsea sa mga peryaan. Gayunpaman, kahit kwadrado o mukhang safe sa loob ng bagon, nagbigay pa rin ng takot sa dalagayaong taglay na laki ng taas ng Ferris wheel na yun. Sasakay tayo ng Ferris wheel. Tura ni Cairo na ikinabalisa naman ni Chelsea. Ayoko, hindi po ako sumasakay sa ganyan. Sinabi ko naman po sa inyo na takot ako sa height. Malinaw na paliwanag ni Chelsea, subalit wala siyang nagawa. Hinigit siya ni Cairo pasakay sa Ferris wheel. Sa ayaw mo o sa hindi, sasamahan mo ko. Wika ni Cairo. Ayoko nga, kaya naman pala walang tumatagal na trabahador sa inyo. Pati mga kinatatakutan nila pinapagawa mo. Buisit ka talaga. Litanya ni Chelsea, ngunit hindi siya pinakinggan ni Cairo. Kinarga siya nito at sapilitang isinakay sa Ferris wheel. Sir, ayoko nga po. Gusto ko nang bumaba. Kumalma ka nga lang kasi. Masaya to. Ayan na aandar na. Giit ni Cairo. Tawang-tawa ito habang pinagmamasdan niya si Chelsea na tumutulo na ang luha. Ihinto niyo to. Habang umiikot ay walang ibang nagawa si Chelsea kundi ay ang sumigaw. Huwag ka nang matakot. Sambit ni Cairo. Niyakap niya ang dalaga upang mabawasan ang nararamdaman niyang takot. Sa tagpong to, pakiramdam ni Chelsea, biglang bumagal ang pag-ikot ng Ferris wheel. Nagawa niyang titigan ang mga mata ni Cairo. Ganon din si Cairo sa kanya. Habang patagal ng patagal ang kanilang titigan, hindi na namalayan ni Chelsea na nasa loob na sila ng Ferris wheel. Mukhang nakalimutan nila kung nasaan silang dalawa. Tila bang tumigil ang kanilang mga mundo, subalit hindi nila pansin na marahan na palang nagsasalubong ang kanilang mga labi. Sa pangalawang pagkakataon nga, naglapat muli ang kanilang mga labi. Sir, malito, wika ni Chelsea at itinulak niya ang dibdib ni Cairo. Ngunit kahit ganoon, hinahabol pa rin ng halik ni Cairo ang labi ni Chelsea. Sir Cairo, mali sabi itong ginagawa natin. Giit ni Chelsea at hindi niya napigilang sampalin si Cairo. Huwag mo na akong tawaging sir. At isa pa, wala akong nakikitang mali sa ginagawa natin. Salaysay ni Cairo. Sir, bulag ka ba? Paano ka nakakasigurado na walang mali sa ginagawa natin? Hindi naman tayo magkasintahan. Yung ganoong halik, ginagawa lang yun na magkarelasyon. Ang sabi ko, wag mo na akong tatawaging sir. Muling paalala ni Cairo. Sir, sir, sir. Sunod-sunod, nabigkas ni Chelsea. Isang sir pa, ahalikan talaga kita. Sir, mali nga to. Yang ganyang mga pananakot mo, maling-mali talaga yan. Nagulat na lamang si Chelsea nang halikan siya ni Cairo. Nagpupumiglas si Chelsea, ngunit mas naging agresibo ang hagod ng labi ni Cairo. Sa sidhi ng halik ng kanyang boss, hindi na umiwas si Chelsea. Sumabay na rin ang kanyang labi.
Ngunit sa kalagitnaan ng pagbubunyi ng kanilang mga labing nag-aangkinan ng halik, sumagi sa isipan ni Chelsea si Marivic. Dahil doon ay inawat niya ang kanyang sarili. Sa pangalawang pagkakataon, nagawa niyang itulak si Cairo palayo sa kanya. Bakit? Pagtatakang tanong ni Cairo. Cairo, paano si Marivic? Hindi ba't nakatakda na kayong ikasal? Tanong ni Chelsea. Hindi ko siya mahal, ikaw ang mahal ko, Chelsea. Napipilitan lang ako makisama kay Marivic. Hindi ko nakita sa kanya yung future ko. Chelsea, sa'yo ko nakikita yung magiging buhay ko sa hinaharap. Mahabang sambitla ni Cairo. Kung ganun, bakit hindi mo siya hiwalayan? Ituring mo ko bilang isang personal maid. Hanggang doon lang, hanggat kayo pa ni Marivic. Salaysay ni Chelsea, kasunod sa paghinto ng Ferris wheel. Kaagad na lumabas si Chelsea. Kinaumagahan, nakaramdam ng pananamlay si Chelsea. Nagkasakit ito, nilagnat dahil sa takot na naramdaman niya sa Ferris wheel noong nakaraang gabi. Yaya Arlene, si Chelsea po? Tanong ni Cairo. Kanina ko pa po siyang hindi nakikita eh. Baka tulog pa, silipin ko lang siya sa kanyang kwarto. Litanya ni Yaya Arlene. Naratnan niya si Chelsea na nakahilata pa rin sa kama nito at namumutla. Diyos ko, anong nangyari sa babaeng to? Kinapa ni Yaya Arlene ang noo at leeg ng dalaga. Doon niya nalaman at nakumpirmang inaapoy sa lagnat si Chelsea. Mabilis na hinanap ni Yaya Arlene si Cairo at pinaalam niya na may sakit ang dalaga. Inaapoy ng lagnat si Chelsea. Saad ni Yaya Arlene kay Cairo. Nataranta si Cairo. Agad siyang nagtungo sa silid ng dalaga upang alamin kung totoo ba ang sinasabi ni Yaya Arlene. Doon ay nasumpungan niyang nakaratay sa kama ang dalaga habang inaapoy ng lagnat. Chelsea, sambit ni Cairo sa pangalan ng dalaga. Labis ang pag-aalala ni Cairo ng mga oras na yun, kaya kaagad siyang nagpatawag ng doktor upang matiyak kung ano ba ang nangyari kay Chelsea. Normal na lagnat lamang ang meron ng pasyente. Bukas o sa isang araw ay posible na siyang bumalik sa rati. Alagaan niyo lang siya, pakainin at painumin ng gamot upang mas mapabilis ang kanyang paggaling. Wika ng doktor na ikinapanatag naman ni Cairo. Maraming salamat, Dok. Tatawagan ko na lamang po kayo ulit kapag kailangan ko po ng tulong niyo. Sambit ni Cairo sa doktor at umalis na ron. Ikuha mo nga ako ng maligamgam na tubig at saka malinis na panyo. Utos ni Yaya Arlene na kaagad sinunod ni Cairo. Nag-aalala pa rin si Cairo habang tinitignan niya ang nangihina na si Chelsea. Nagsisisi siya kung bakit pinilit niya pa itong sumakay sa Ferris wheel nung nakaraang gabi. Ikaw na munang bahala sa kanya, Sir Cairo. Marami pa po kasi akong kailangan na gawin. Wika ni Yaya Arlene. Sige Yaya, ako na pong bahala rito. Tugon naman ni Cairo. Lumiban muna si Cairo sa kanyang trabaho upang mabantayan si Chelsea. Kung dati ay si Chelsea ang naghahatid ng pagkain ni Cairo, ngayon naman si Cairo naman ang nag-aalaga sa kanyang personal maid. Inumin mo tong gamot. Wika ni Cairo matapos niyang pakainin ng almusal ang dalaga. Salamat. Nanghihinaman, pinilit pa rin ni Chelsea ang magsalita. Huwag ka na munang magsalita para hindi ka manghina. Ipunin mo muna yung lakas mo para mabilis kang gumaling. Ngiti na lamang ang itinugon ni Chelsea sa saad ni Cairo. Habang nagbabantay sa dalaga, ay hindi na iwasan ni Cairo ang antukin, kaya ay nakatulog ito habang nakaupo sa upuan at nakasubsob naman ang kanyang ulo sa kama na kinahihigaan ni Chelsea. Laking tuwa ni Chelsea nang magising siyang nandun si Cairo sa kanyang tabi. Naramdaman niya kung gaano siya nito inaalagaan. Lumipas ang isang araw, medyo bumuti na ang lagay ni Chelsea. Nang siya ay magising, naratnan niyang wala na sa kanyang tabi si Cairo. Nasaan kaya siya? Tanong ni Chelsea at inilibot ang kanyang tingin sa paligid. Napansin niyang naroon pala si Cairo sa balkonahin ng kwarto, may kausap sa telepono. Marahang lumapit si Chelsea ron upang sana ay magpasalamat, ngunit napahinto siya sa paghakbang dahil sa kanyang narinig. Dad, pumunta rito si Marivic nung nakaraan. Sinabi niya sa akin ng patungkol sa kasal. Hindi ako magpapakasal kay Marivic. Hindi ko naman siya mahal, Dad. Sambit ni Cairo. Hindi malaman ni Chelsea kung ano ang pinag-uusapan ni na Marivic at Cairo noong nakaraang araw. Naka-arrange na ang kasal niyo sa kabilang linggo. Excited na rin akong bumisita riyan. At saka wala ka na magagawa, anak. Malaki yung utang natin sa pamilya nila Marivic. Kung hindi dahil sa yaman nila, matagal nang bumagsak ang company natin dyan sa Pilipinas. Tugon naman ang kausap ni Cairo sa telepono. Nang mga sandaling yon, ay naging malinaw kay Chelsea na tatay ni Cairo ang kausap nito sa telepono. So kailangan ko ba talagang magsakripisyo para maisalba ang company? Wala na ba akong karapatang pumili ng taong pakakasalan ko?
Cairo, sa panahon ngayon, hindi lang puso ang pinaiiral. Dapat gamitin mo rin yung utak mo. Buti na nga lang at gusto ka ni Marivic. Kung hindi, baka matagal na tayong pinulot sa laylayan. Huwag mo kong bibiguin. Pakiusap ng ama ni Cairo sa kanya. Nang sandaling yon, hindi tanto ni Chelsea kung ano ang kanyang gagawin. Lalayo na sana siya, ngunit bigla siyang nakita ni Cairo. Chelsea, mabuti naman at gising ka na. Nawala na ba'y lagnat mo? Okay ka na ba? Tanong ni Cairo. Sa tingin mo, magiging okay ba ako kung narinig ko yung usapan nyo ng daddy mo sa telepono? Natulog ako, masakit ang aking pakiramdam. Tapos ngayon, nagising ako na ng hihina. Para ako lalagnatin ulit. Hindi kita maintindihan, Cairo. Mahal mo ba talaga ako? Sambitla ni Chelsea. Oo, mahal na mahal kita, Chelsea. Ewan ko sa'yo, nung isang araw lang, ang tindi mo kung makahalik sa akin, tapos ngayon, malalaman kong ipapakasal ka na talaga. Ang gulo ng relasyon natin. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Personal maid mo ba talaga ako? GF mo ba ako kasi ang sweet mo kahit walang tayo? Baka naman laruan mo lang ako. Pinagtitiripan mo lang yata ako kasi alam mong hindi kita matatanggihan. Mahabang salaysay ni Chelsea. Pati ako, nahihirapan na rin na intindihin ang aking sarili. Ang alam ko lang naman, ikaw yung babaeng una kong hinalikan sa labi. Ang babaeng una kong minahal. At dahil tinatanong mo kung ano kita, fine, aaminin ko, Chelsea. Chelsea, you mean everything to me. Sinserong paliwanag ni Cairo. Gustong yakapin ni Cairo si Chelsea, pero winawaksin ng dalaga ang kamay na to. Magpakasal ka na kay Marivic, wag niyo nang patagalin. Wika ni Chelsea habang nililigpit niya ang kanyang mga gamit sa bagahe. San ka pupunta? Lalayo sa'yo dahil ayoko makita ka. Tugon ni Chelsea at lumabas. Ang lahat ng mga kasambahay ay nagtataka sa nangyayari. Hindi kasi nila alam na may namamagitan na pala kay Chelsea at sa kanilang boss. Hindi alam ni Cairo kung ano ang kanyang gagawin. Kahit anong pamimigil man ang isagawa niya, ay hindi tumitigil si Chelsea sa balak na pag-alis. Naratnan silang dalawa ni Marivic na nagtatalo. What is happening here? Cairo, anong nangyari sa inyo? Naguguluhang tanong ni Marivic, ngunit hindi siya pinapansin ni Cairo. Nakatuon lamang si Cairo kay Chelsea. Mahal kita, Chelsea. Wika ni Cairo na kinagulat naman ni Marivic. What? Nahihibang ka na ba, Cairo? Hayaan mo umalis ang hampas lupa na yan kung gusto niyang umalis. Wika naman ni Marivic. Hinawakan niya si Cairo, kaya napadali para kay Chelsea ang pag-alis. Cairo, seryoso ka ba? Do you like your personal maid better than me? Oo, diretsahang sagot ni Cairo at umalis palayo kay Marivic. Cairo, saan ka pupunta? Huwag mong sabihin na susundan mo yung hampas lupang yun. Hindi pinansin ni Cairo si Marivic. Ninais niyang sundan si Chelsea subalit hindi niya nagawang abutan ito. Dumating ang araw ng kasal ni Cairo at Marivic. Ang lahat ay excited, maliban na lamang kay Cairo. Ang ama ni Cairo ay umuwi ng Pilipinas para lamang makadalo sa kasal. Huwag mong ipalata sa kanila na hindi ka masaya. Ilang oras na lang, magsisimula na ang kasal. Usal ng ama ni Cairo. Anong gusto niyong gawin ko? Tinanggalan niyo na nga ako ng kalayaan na pumili ng babaeng pakakasalan ko, tapos ngayon, pipilitin niyo pa ako magpakasaya. Para sa ikabubuti ng pamilya natin. Ikabubuti ng pamilya natin? Kahit magpakasal ako kay Marivic, hindi na nga babalik si ma'am sa atin. Di ba nga? Ganito na ganito rin ang nangyari sa inyo ni ma'am. Ikinasal kayo kahit hindi niyo mahal yung isa't isa. Kaya hindi kayo nagtagal at naghiwalay rin. Tapos ito na, ako ang nagdurusa dahil sa kagustuhan niyong magpayaman ng magpayaman. Litanya ni Cairo. Ang kanyang mga luha ay marahang dumausdos sa kanyang mga mata. Bastos ka? Buliyaw ng kanyang ama. Oo na, bastos na akong bastos. Pero buo na yung loob ko. Hindi ako magpapakasal ngayong araw. Gusto ko magkaroon ng maayos na sariling pamilya. Hindi kagaya ng pamilyang binuo mo. Matapang na wika ni Cairo at saka lumisan. Hindi siya sumipot sa kasal, kaya napahiya si Marivic sa mga tao. Dahil sa pangyayaring yun, agad na itinigil ng pamilya ni Marivic ang pakikipagsosyo sa negosyo ni Cairo. Humina ang company nila pero binaliwala lamang ni Cairo yun. Naisipan niyang tawagan si Mang Ramon dahil si Mang Ramon ang nakakaalam kung saan nakatira si Chelsea. Sinamahan ni Mang Ramon si Cairo patungo sa lugar nila Chelsea. Sir, nandito na po tayo. Sambit ni Mang Ramon. Marahang bumaba ng kotse si Cairo. Ngunit bago pa man maglakad papasok sa iskinita, ay binalaan na siya ni Mang Ramon. Mag-iingat ka, sir. Maraming snatcher at addict sa lugar na to. Tura ni Mang Ramon, ngunit hindi iyon ikinatakot ni Cairo.
Di bali na ako masaksak ako sa iskinita. Makita ko lang muli si Chelsea. Saad naman ni Cairo at nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad patungo sa inuupahang bahay ni na Chelsea. Ayun po sir, ayun po yung bahay nila. Turo ni Mang Ramon sa isang bahay. Nagtungo sila roon ng malapitan at kumatok sa pintuan. Laking gulat ni Chelsea dahil hindi niya inaakala ng isang yayamaning kagaya ni Cairo ay magagawa pala siyang sundan sa isang lugar na mabaho, marumi at nakakasulasok. Ano, kamusta ang bagong kasal? Okay ba? Tanong ni Chelsea. Chelsea, hindi ako nagpakasal kay Marivic. Di bali nang bumagsak ang company namin. Mas nakakapanghinayang ko ikaw mismo yung mawawala sa piling ko. Walang salaping makakatumbas kung gaano kita kamahal. Higit ka pa sa ginto, Chelsea. Tura ni Cairo. Naisin man ni Chelsea ang magmatigas pero hindi naman niya ito matiis. Niyakap niya si Cairo bilang tanda ng kanyang pagpapatawad. Ano, sasama ka ba sa akin? Lilikha tayo ng bagong mundo na kung saan ay malayo sa gulo. Wika ni Cairo kay Chelsea. Mga anak, hindi niyo na kailangan lumayo pa. Tanggap namin kayo. Litanya naman ng ama ni Chelsea. Tama, anumang oras, pwede mong hiramin ang anak namin pero ipangako mo lang na alagaan mo siya at pakakaingatan. Kagaya sa kung paano namin siya pinalaki. Wika naman ang ina ni Chelsea. Pero bago yun, magbayad muna kayo ng utang niyo sa akin. Pagsingit ni Aling Paning na nagpunta pala roon, si Cairo ang nagbayad sa lahat ng utang na labis na kinatuwa ni Aling Marie at ni Mang Simon. Paano ba yan? Sang-ayon sa atin ng nanay at tatay mo. Will you marry me? Walang oras na sinayang si Cairo. Sa harap mismo ng magulang ni Chelsea, inalok niya ng kasal ang dalaga. Yes, tugon ni Chelsea. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik dahil mahal na si Cairo. Kalaunan, kinasal silang dalawa. Sila ay masayang nagsama sa mansyon. Ang mga katulong doon ay labis din na natuwa sa mga hindi inaasahang kaganapan. Sa pamamagitan naman ng mga naipundar ni Cairo, nagawa niyang palaguin ang nalugi nilang negosyo. Kasama na ang nooy personal maid niya na ngayon ay ang kanya ng asawang si Chelsea Sebastian Santiago. Nagkaroon na rin sila ng isang anak. Masasabing tunay nga na mahiwaga ang oras dahil habang tumatakbo ito, may mga sugat na naghihilom. Nagkasundo si Cairo at ang kanyang ama. Nalusaw ang alitan at hindi na rin nagparamdam sa kanila ang pamilya ni na Marivic. Nabalita ang ikinasal na rin daw iyon at may sarili na ring pamilya. Hindi ko akalain na ang personal maid ko palang magiging ina ng aking anak ngayon. Sambitla ni Cairo habang hawak nito ang palad ni Chelsea. Trabaho lang naman ang sadya ko nung nagkita tayo. Hindi ko naman inakala na boss ko palang magiging asawa ko. Usal naman ni Chelsea. Nagkatitigan ng dalawa at saka sabay nang umiti. Nagdikit ang kanilang mga noo kasunod ng pagdampi ng kanilang mga labi. Totoo nga na walang pag-ibig na magtatagumpay kung iisa lamang sa inyo ang totoong nagmamahal. Subalit may pag-ibig na magtatagumpay kung pareho ninyong mahal ang isa't isa.